Guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit ako napunta dito sa Espanya. Bago kami nakarating dito sa Espanya, hindi madali yung napagdaanan namin bago kami nakarating dito. Tapos, kaya kami nakapunta dito dahil nung time na nasa Hong Kong pa ako, kasi nasa Hong Kong ako nagtatrabaho. Tapos ang nangyari, ano siya, nung nasa Hong Kong ako, meron akong isang friend na nagtatrabaho galing din siya ng Hong Kong pero nagtrabaho siya sa Poland. Tapos, ang nangyari noon, nag-message ako sa kanya kasi nakita ko sa Facebook niya na nasa Poland na siya. Tapos nag-message ako sa kanya, sabi ko, "Day, maayos ba ang trabaho diyaan? Maganda ba diyaan?" Sabi ko pang gano'n. Sabi ko pang gano'n sa kanya kasi Bisaya din 'yun siya. Tapos sabi niya, "Ay oo day, maganda dito kaya mag-apply ka na pa-Europe." Tapos sabi ko, "Ay, pag-iisipan ko kasi maganda naman ang trabaho ko dito, bakit pa ako aalis? Tsaka hindi ako stress sa amo." Nakalipas na ng mga ilang buwan, tapos habang nag-i-scroll-scroll ako sa aking phone, meron akong nakitang isang agency na nasa Dubai siya naka-base. Tapos, sabi ko, "Try ko kaya mag-message?" Kasi parang naano lang ako kung okey ba, gusto ko siyang subukan kung okey o hindi. Nag-message ako doon sa agency na yun. Ang nangyari pa, yung una kong nakausap noon si Sir Aref. Guys, yung agency ko pala noon ay Wizard Agency sa Dubai. Tas yung unang nakausap ko sa agency na yun ay si Sir Aref. Tapos usap-usap, tapos ang tagal na naming nag-uusap sa mga anong dapat gawin, ano ang kailangan. Sabi ko lahat ng mga documents na kailangan meron ako, sabi ko. Tapos sabi niya, "O sige, ipasa mo na sa akin i-send mo lahat sa WhatsApp," sabi niyang gano'n. Hindi ako try, sige sabi ko, ise-send ko na lang po. Tapos nung time na yun hindi pa ako nag-payment noon kasi sabi niya once na okey na lahat ng papel, saka pa lang magbayad ng, first payment sa kanila. Tapos nung nag-uusap kami merong sumingit na isang agent. Si Sir Angelo. Tapos ang nangyari nung sumingit na si Sir Angelo, parang kinuha ako ni Sir Angelo doon sa agent na si Sir Arif. Kaya ang nangyari si Sir Angelo ang naging agent ko. Nagpaubaya na lang si Sir Arif. Ang nangyari nung time na yun, si Sir Angelo na nakakausap ko, tuloy-tuloy na yung aming, pag-uusap hanggang sa sabi niya sa akin, sabi niya, "Ganda, lumabas na yung ano mo, yung job order mo." Sabi ko, "Ha? Ang bilis naman." Sabi kong gano'n. Kasi 2 weeks lang yata yun lumabas na. Tapos sabi ko, "Hala, anong next na step?" Yun ginabayan niya ako, kung anong next na gawin. Sabi niya, "Kailangan mo ng magbayad." Tapos, nag-send sa akin ng mga papers galing Dubai papuntang Hong Kong. Natanggap ko naman yun dahil nandun naman ako sa bahay ng amo ko. Ta's natanggap ko yun, siyempre pinilapan ko lahat ng mga, kailangan pina-xerox ko. Ta's nung time na sabi niya sa akin, "Okey na yung papel mo, i-ano na kita sa visa," sabi niyang gano'n. Kaso lang yung diyaan sa Hong Kong, draw ang style ng pag-ano nila. Basta sabi draw daw ang sabi noon. Ta's sabi ko, "Sige, i-try ko." Alam niyo guys, sa totoo lang, bago ako mag-apply papuntang Poland, hindi ko yun ine-expect, hindi ko inaasahan
na gano'n siya kabilis. Kasi ang sa akin lang nung time na yun, sabi ko i-try ko kung okey, eh, di okey, kung hindi, eh, di okey lang din kasi may trabaho pa naman ako sa Hong Kong, so hindi ako nagwo-worry. Yun nga lang gumastos na ako. Tas ang nangyari ay, eh, sabi ni Sir Angelo, sabi niya, "Sige ganda, naka-ano ka na, naka-line up ka na doon sa visa." Ay grabe, yung sa visa, siguro mga 4 days lang, 4 days or 5 days. Sabi niya, "Ganda nabunot ka," sabi niyang gano'n sa akin. Sabi ko, "Hala." Tas kinakabahan ako ng time na yun. Pero guys, alam niyo nung nag-apply ako ng Poland, nagsabi na ako sa amo ko na mag-a-apply ako pa-Europe. Nung una nag-aalangan pa yung amo ko kasi baka daw hindi maayos yung pupuntahan doon. Tapos ang nangyari pa kasi nung time na yun, nag-war pa yung Russia at saka yung Ukraine. Kaya gusto i-make sure ng amo ko na kung saang bansa ako pupunta. Sabi ko Poland, sabi niya, okey. Pero sabi niya nag-aano, mag-aalala ako kung aalis ka kasi baka daw may giyera din doon. Sabi ko, "Hindi naman siguro." Tas sabi ko, sabi ko, "Nandito na yung nakapag-apply na ako, nakagastos na ako." Sabi ko, "Go ko na." Sabi ko, "Kung hindi naman ma-apruban yung visa ko, mag-i-stay pa rin naman ako sa'yo." Sabi kong gano'n sa kanya. Pero tinry ko lang kung para sa akin, kung hindi, hindi. Tas sabi ng amo ko, "Okey." Tapos guys nung 5 days na sinabi ni Sir Angelo na, may appointment ka na sa visa, sa immigration sa Wan Chai sa Hong Kong. Kinakabahan pa ako nung time na yun kasi alam niyo guys yung feeling na sabi ko, "Hala, kailan lang kami nag-usap ng amo ko tungkol sa pag-ano ko ng pag-apply ko pa Poland tapos ito na, visa na." Tapos sabi ni Sir Angelo, "Wag ka muna mag-ano na mabibisahan ka kaagad, wag mong isipin yun." Tapos sabi ko, "Hindi ko naman iniisip na mabibisahan ako Sir Angelo," sabi ko. "Ang sa akin kung matanggap ako or magkaroon ako ng visa o hindi, okey lang din naman sa akin." Tapos ayun, nung time na appointment ko na sa visa ko, alam niyo ba guys, nagpaalam pa ako sa amo ko, sabi ko, "Amo, aalis muna ako saglit kasi may aasikasuhin akong importante na requirements." Tas sabi ng amo ko, "Sige, walang problema." Kasi nung time na yun guys, nakatira ako sa parents niya, pero nagsabi ako doon sa parents niya na aalis ako. Umokey naman sila. Tapos, yun lang ang maganda sa amo ko guys, 'pag gusto kong umalis doon, maglalakad-lakad ako sa Hong Kong, walang problema. Kaya sabi ko, kaya nung ano, nung time na papunta na ako ng Wan Chai, kinakabahan-kabahan pa ako guys, kasi alam niyo kung bakit? Sabi ko, "Ano kayang itatanong sa akin? Ano kayang interview?" Kasi alam niyo ba guys, sa totoo lang, nung time na nagpa-process ako ng aking mga documents at yung sa aking visa, na ang dami ko ng naririnig na ang daming nade-deny sa Poland. So, nasasayang lang yung pera, yung iba waiting ng mga higit 1 taon na, tapos hindi naman nag-a-update yung mga ibang agent nila. Lalo na sa Hong Kong, ang dami kong na nababalitaan na yung kanilang application ay nakatenga. Kaya nung ano, andun na ako sa immigration, kinakabahan-kabahan pa ako. Tapos yung nag-interview sa akin guys, lalaki siya na maliit na mataba, ewan ko. Basta yun yung nag-interview sa akin. Tapos ang nangyari, ano siya, sabi niya sa akin, "Bakit gusto mong pumunta ng Poland?" Alam niyo kung anong sagot ko sa kanya? Gusto kong maranasan yung snow. Oo guys, 'di ba? Gusto kong maranasan yung snow at saka nakikita ko sa YouTube na ang ganda ng Poland. Tapos
basta maganda yung lugar niyo, gano'n ang sabi ko doon sa immigration officer ng Poland. Tapos, sabi niya, "May kakilala ka sa Poland?" Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Oo, may friend ako doon na nagtatrabaho na siya ng mahigit 1 year, nandun pa din siya." Pero nung time na hindi ko sinabi na nasa Espanya na siya. Sabi ko nasa Poland siya kasi, ah, sabi ko gusto kong maranasan magtrabaho doon kasi gusto kong maiba yung aking tawag dun, maiba naman ang routine ko. Kaya kasi nung time na yun factory ang in-applyan namin, factory yung papasukan namin. So ayun na nga, eh, di sabi niya sa akin, sabi niya, "Okey, balik ka after 14 days." Sabi niya gano'n sa akin. Tapos sabi ko "Okey, thank you." Gano'n lang ako sa kanya. Alam niyo guys, wala pang 2 weeks, parang nasa 9 days lang yata, lumabas na yung visa ko. Pero ano, nung time na lumabas yung visa ko, nag-email kasi yung immigration doon sa agency namin na puwede nang kunin yung passport doon. Pero nung time na kukunin yung passport na yun guys, wala akong nararamdaman na kaba, as in wala. Kasi ang nasa isip ko, alam niyo kung ano, kung maaapruban, thanks God. Kung hindi, thanks God lang din kasi hindi naman ako nagwo-worry kagaya ng sinabi ko dahil may trabaho naman ako sa Hong Kong. Ang nangyari, nung dumating na ako doon bumalik ako ulit doon sa immigration, pagkakuha ko ng passport, hindi ko pa siya tinignan guys. Hindi ko pa binuklat yung aking, anong tawag dito, aking passport. Tapos nung nangyari nung time na, sabi ko hindi ko muna siya bubuksan kasi inaantay ko si Sir Angelo kung tatawag siya sa akin. Nag-message siya, sabi niya, "Ganda, 'pag hawak mo ng passport mo tawagan mo ako." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Oh, okey." Hindi ko siya binuksan. Alam niyo guys, binuksan ko lang nung tumawag na si Sir Angelo sa akin, ah, ah, MTR. Nasa MTR na ako ng time na yon, papuntang Tung Chung. Sabi sabi ni Sir Angelo, "Ganda, buksan mo na yung passport mo." Sabi ko, "Sir, 'pag ito na-deny, hindi na ako magtutuloy." Sabi niya sa akin, sabi niya, "Ganda, 'pag 'pag na-deny yan, may continuation ano pa rin, yung raffle na mabunot ulit." Alam niyo ba guys, natawa pa ako kasi nung time na yun. Sabi ko, "Hala, ah, nilagay nila yung aking visa sa pinakagitna mismo ng passport ko." Kaya halongkat ako ng halongkat, 'di ba 40 page ang passport, nilagay nila sa pinakagitna, yung visa. Tapos nung time tawa pa ng tawa si Sir Angelo nung time na yun. Sabi ko, "Ang hirap kasi kailangan pa isa-isahin yung page." Tapos nung nakita ang nangyari kasi, isa-isahin yung page. Sabi ko, "Hala, Sir Angelo, walang visa." Sabi ko pa na, "Walang visa, so ibig sabihin na-deny ako." Sabi niya, i-check mo lang ng mabuti." Sabi niyang gano'n. Tapos sabi ko, "Wait," sabi ko, "may isang page na medyo makapal siya." Pagtingin ko, approve yung visa ko. Grabe yung pakiramdam na sobrang saya mo. Tapos, talon-talon talaga ako, nasa MTR ako, talon-talon ako kasi happy ako dahil nga may visa na ako. Eh, di ito naman ang nangyari, sabi ko, "Hala, Sir Angelo, may visa na ako. Anong gagawin ko nito? Paano ako makapagpaalam sa amo ko?" Oo guys, alam niyo yung pakiramdam na yung amo mo na mabait sa'yo, maayos ang trato sa'yo, parang ang hirap iwanan. Kaso lang kasi, hindi naman tayo puwede mag-stay sa kanila na kung meron naman mas maganda pa, 'di ba?
Kaya ang nangyari ng time na yun, nag-stay pa ako sa amo ko ng 2 months and 1/2 yata. Sa pagkakaalala ko 2 months and 1/2. Oo, tapos nung nangyari kasi nung time na yun, ako din ang naghanap ng, ah, papalit sa akin. Kaso lang medyo natagalan yung taong yun, kaya sabi ko kay amo hindi ko na maaantay yung papalit sa akin kasi may ticket na ako. Basta nagkaproblema pa nung time na yun yung papalit sa akin, kaya matagal siyang bago nakarating sa Hong Kong. Tapos alam niyo ba guys, yung flight kasi namin Hong Kong, Qatar, Poland, dalawa kami ng kasama ko, parehas kami ng agency. Ah, ang nangyari siyempre biyahe na. Nung nasa Poland na kami guys, grabe ang pangit ng agency namin. Kasi alam niyo kung bakit? Ang gusto nilang mangyari nung nasa airport na kami, sabi nila mag-commute kayo, mag-tren kayo papunta sa lugar na yun. Guys, airport 2 oras ang biyahe namin sa tren. So gano'n siya kalayo, as in probinsyang-probinsya na talaga yung napuntahan namin. Tapos ang nangyari pa nung time na yun, sabi namin hindi namin alam kung paano pupunta doon sa bilihan ng ticket sa tren. Tapos ayaw pa nila magsundo sa amin kasi nga, parang ang gusto nilang mangyari 'pag dumating na kayo sa Hong Kong ay sa Poland, bahala na kayo, pumunta kayo dun sa sa accommodation niyo, parang ganun ang nangyari. So nagreklamo kami doon sa agency namin sa Dubai. Sabi ko, "Bakit ganito ang mangyayari sa amin na pagdating pala namin dito hindi kami susunduin, kami ang magkukusang magpunta doon sa accommodation namin." Eh, di ang nangyari tinawagan nila yung, agency sa Poland, tinawagan nila yung agency sa Poland. Tapos nagreklamo pa nga yung sumundo sa amin. Kasi, parang parang sinasabi nila parang sayang daw yung oras nila. Hinatid lang kami dun sa sakayan ng tren, tapos kami ng bahala magbiyahe papunta doon sa, ah, accommodation namin. Guys, alam niyo ba pagdating namin dun sa tren na bababaan namin, ang layo pa pala ng ang layo pa ng biyahe namin galing sa tren. Tapos as in ano na siya, yung parang bundok na talaga siya, bundok na siya. Yung parang malaking asyenda na hindi ko maintindihan. Basta malayong-malayo, probinsyang-probinsya na talaga. So, tapos pagdating namin doon sa accommodation, guys, parang, grabe pagpasok pa lang namin sa entrance, umayaw na kami sa amoy. Kasi alam niyo kung bakit? Sobrang baho, sobrang amoy sigarilyo. Lalo na sa akin 'pag nakakaamoy ako ng usok ng sigarilyo masakit sa dibdib. So, ang nangyari doon, nandun na kami sa accommodation, ayaw pa kaming papasukin sa ibang room kasi nga, naka-lock yung ibang room. Mag-antay daw kami hanggang sa susunod na araw. Kasi yung parang caretaker ng ano, anong tawag dito, yung caretaker ng accommodation wala doon, parang ilang days pa bago dumating. Kaya ang sabi namin, di ibig sabihin dito kami sa labas patutulog? Sa labas dun sa may kusina. Alam niyo ang ginawa sa amin? Pinapasok kami dun sa isang room, pinagkasya kami sa isang single bed. Grabe yung naranasan namin doon. Hindi namin kinaya yung sitwasyon namin doon kasi ang nangyari pa, hindi rin kami makatulog ng time na yun dahil yung mga kasama namin sa kwarto, grabe ang lalakas humilik. Ang lakas talaga humilik, mga Ukrainian yung mga kasama namin. Tapos hindi pa sila, ang salita nila ay ano, yung Polish.
hindi kami magkakaintindihan. Eh, di nangyari, nagpalipas lang kami ng gabi doon, tapos nung pagkakinabukasan, buti na lang may isang Pilipino doon na lalaki, yun yung tumulong sa amin na makatakas kami. Sabi niya kasi sa amin, sabi niya, "Yung mga nauna sa inyo hanggang ngayon wala pang trabaho kasi wala pang bakante doon sa company, sa factory. So, natetengga sila. Kaya yung mga ibang Indiano doon, balak nilang magpunta ng Portugal pero kami nag-isip na kami na umalis na doon. Portugal din sana ang punta namin nung time na yun kasi meron na kaming nakausap na siya na meron na kaming mapapasukan doon sa Portugal. So, ang nangyari, buti na lang yung kasama kong isa na kasama ko siya sa pagbiyahe, meron siyang friend sa Barcelona, Spain. Kaya ang nangyari, nag nakiusap kami doon sa Pinoy, pero yung Pinoy na yun nasa Italy na siya ngayon. Yung Pinoy na yun na tumulong sa amin, nakiusap kami sa kanya na kung puwede ano, ihatid kami doon sa sakayan ng tren. Buti na lang itong may kasamahan siyang Indiano din na may kotse, kasi matagal na ang Indiano doon, nasa 3 years na siyang nagtatrabaho doon. Ano, may sasakyan siya, so dali-dali kaming dali-dali niyang nilagay yung mga luggage namin sa likod ng sasakyan, sabay harurot. So, gano'n nga ang nangyari, nakatakas kami. Tapos nung nasa tren na kami, nag-message yung agency sa akin na ipapapulis kami. Dinedma namin, importante makaalis kami. Nakarating kami ng airport, guys, gabi na. Nasa 9:30 na yata yun. Eh, nung time na yun sobrang lamig kasi nga winter ang time nung time na yun, nag-i-snow pa. So, ang nangyari nung nasa airport na kami, nag-stay lang kami doon ng mga ilang oras, umidlip lang kasi may mga upuan doon sa airport. Nag-try din kami mag-enquire sa, ng ticket sa airport kung magkano ang papuntang Portugal, grabe napakamahal. Kaya hindi namin inano yun, hindi namin kinuha. Hanggang sa naisipan namin na mag-bus papuntang Madrid. Tapos pagdating namin doon sa bus station, ay galing kami ng airport, nag-taxi kami papuntang bus station. Buti na lang kamo guys, yung taxi galing airport papuntang bus station, mura lang ang singil sa Poland, hindi siya mahal. Tapos nung nasa bus station na kami, palipas kami doon ng mga ilang oras, nag-antay kami ng biyahe papuntang Madrid. Tapos meron kaming nakasabay din na isang, bakla siya, Pilipino din siya. Sa Madrid siya bumaba. Eh, kami nung yung experience naranasan pa namin guys, dahil wala nga kaming euro, yung perang hawak ay Hong Kong money, nahirapan kami magpapalit ng pera. Tapos wala kaming SIM card kasi yung SIM card namin Poland yun. So, kailangan namin ng Spain SIM card. So, wala nga kaming cash na euro. Ang nangyari, dahil nga yung pera namin na euro, yun yung, binayad namin sa bus. Ang nangyari guys, ano siya, grabe, yung nangyari sa amin, buti na lang kamo may ATM card ako. Nag-open account ako noon sa Hong Kong, dala ko yun. Yun yung ginamit kong pambili ng SIM card para makontak ng kasama ko yung friend niya sa Barcelona. Alam niyo guys, yung friend niya sa Barcelona, yung pang nagpadala sa amin ng pera na euro para lang makabiyahe kaming papuntang Barcelona. Pero sa awa naman ng Diyos, nung nasa Madrid na kami, dahil nga hirap na hirap kami, ang hirap hanapin ng train station sa Madrid sa bus station. Hindi ko na matandaan ang lugar na yun. Yung train sa pinakataas pa. So, ang nangyari,
Ay sabi ko sa kasama ko, "Be, ikaw muna ang mag-ano dito, bantay ng luggage, ako ang hahanap kung saan yung train station." Sus, sa pinakataas pa pala. Tas sorry, nung nasa taas na ako, nagtanong ako, sabi ko, "Ito ba ang papuntang Barcelona?" Sabi niya 'no, buti na lang mabait yung lalaki na yun, sabi niya ay ginaide niya, sinulat niya, sabi niya, "Baba ka sa ganito na station tapos lakad kayo." Siguro ang lakad mga 15 minutes walking para dun makarating doon sa bilihan ng ng ticket papuntang Barcelona. So yun ang ginawa namin. Pagdating namin doon sa pasakayan ng kuhaan pala ng ticket sa Barcelona, buti na lang merong money changer doon na pangkalahatan na pera na puwedeng magpapalit ng euro. Kaya dun kami nakapagpapalit ng euro. Grabe guys, 'wag kayong magbibiyahe na wala kayong euro kasi napakahirap talaga. Ang sitwasyon namin grabe, halos buti na lang talaga malakas ang loob namin, talagang nagawa namin ng paraan. Tapos ang biyahe namin hindi ko na matandaan kung ilang days ang biniyahe namin, parang 3 days yata or 4, Poland to Barcelona. Grabe, imagine niyo yun guys, halos buong araw kang nakaupo sa bus, o 'di ba? Tas pagdating namin ng Barcelona, yung katawan namin parang lantang gulay na hindi ka makakain. Tapos parang gusto mo na lang humiga, yung gano'ng pakiramdam. So sabi ko, "Diyos me." Bago kami nakarating sa Espanya ganito ang naranasan namin. Sobrang hirap. Pero sa awa naman ng Diyos ay naka-survive kami. Kaya kaya hindi talaga madali, lahat talaga, bago ka makarating sa mapupuntahan mo, grabe ang paghihirap na dadaanan mo. Kaya pero happy na kami kasi nandito na kami sa Spain. Yung kasama ko nasa Barcelona, siya, ako naman nasa Malaga.